Isa sa Christian sa mainit din na tinatalakay nitong nakalipas na isang linggo. Oo. Dahil nagkaroon ng May nasamsam na bigas oo. dyan. Asukal. Ay, bigas asukal. Diyan sa may Manila Port. Oo. Kumustahin natin. Speaking of asukal, syempre walang ibang pwedeng matanong dyan kundi yung ating administrador ng Sugar Regulatory Administration. Walang iba kundi si Sir Pablo Luis Azcona. Good morning, Sir Azcona, sir. Good morning po. Opo. Sir, unahin na namin itong nasamsam na mga asukal dyan sa Manila Port. Gaano karami po ba yung nakuha na yan? Okay, meron tayong nakuha, ma'am, na 1,000 bags po na Butler's Grade Refined Sugar. Meron din po tayong nakuha na 1,000 bags na kiniklaim po, yung pangalan na binigay nila is white sweet powder. So balit po nung chinek ng SRA po ito po ay 88% refined sugar and meron siyang 12% glucose po. Saan po ba ginagamit yung ganyang klase ng asukal? Okay, yung white sweet powder po actually pwede natin gamitin pa rin po as table sugar kasi itsura niya po talagang asukal. Pwede din po siyang gamitin po sa mga manufacturing or sa pagluto or yung ganun po. Same lang talaga po sa ginagamitan ng white sugar po. Opo. I understand, sir, na yung consignee daw po ay accredited naman daw ng SRA. Paano po nangyari na nag-i-smuggle pa rin sila? Okay, yung dalawang shipments po na nahuli, including yung pangatlo po dun sa Subic, all accredited international sugar traders po sila or ika-ngang importer. Okay. Now, even though they're accredited importers, wala po tayong ongoing import program. Wala din pong tayong ongoing wala din po silang natanggap na import allocation and di din po sila kumuha ng import permit. So, yun, talagang that's why hinarang ng customs po. Yung paghuli nun, kinikredit talaga namin sa customs po. Opo. Ganun pala yun, sir. Kahit accredited, kanya lang dahil wala nga silang import permit, wala silang allocation, pwede pa rin pala silang magganyan. Paano yun? Mayroon silang kakaharapin na kaso dahil nga supposedly hindi sila pasok dito sa atin ng asukal. Yes po, kasi po yung asukal po ay isang produkto na tinatawag nating regulated. Yes. Yung pag-import po ng asukal kasi po ginagamit lang po natin if kulang po yung local production. So hindi po siya sigurado na every year meron. Correct. So yung instructions po ni DA Secretary sa amin is number 1 po, suspend the license and blacklist. And number 2 po, investigate para po na ma-file ng mga kaso po. Admin, saan galing tong mga asukal na ito? Tsaka na-test ba natin, nasuri ba natin yung kalidad ng asukal? Yes po, yung Butler's Grade Refined Sugar galing Thailand, yung brand po nito ay isang brand na famous po and talagang maganda quality. So, nasa laboratorio na po ng SRA yun. Unofficially po, pwede nating masabi na talagang magandang quality po yun, Butler's Grade. Yes po. Go ahead, sir. Go ahead. Yung white sweet powder naman po, na-test na natin yun. May lumabas po sa test na mataas po yung bacteria count niya. So, initially, sabi ng SRA po, hindi siya safe for human consumption. Yung instructions po ni Secretary Laurel is to retest and make sure. And possibly po, if we can identify anong bacteria yon. Kasi yung certain kind ng bacteria, hindi ko lang ma-recall yung pangalan sa ngayon, meron naman po siyang good bacteria and bad bacteria. So, papacheck po natin kung talaga pong unsafe for human consumption. Di naman po natin kayang i-risk po yung safety ng mamamayang Pilipino po doon. So admin, ngayong nakuha natin to, nasumsum natin, ano yung gagawin doon sa mga nakuwang sugar? Okay, if papasa po siya as safe for human consumption,
yung suggestion po ng Commissioner ng Customs, si Sir Rubio po, and si DA Secretary Chu Laurel, yung gusto nila talaga gawin is hanapan ng paraan po na mapamimigay po natin itong libre Yes. sa mga mamamayang Pilipino po. Sayang naman din kasi, Oo. lalo na doon sa mga nasa evacuation Exactly. centers, di ba, admin? Yes po, sayang talaga po. And speaking of, sabi nyo kanina, nag-i-import lang tayo kung hindi sapat ang local Kung produce kailangan. natin. Oo. And speaking Yes po. of local produce, sir, ano ba ang status ng ating asukal ngayon dito sa bansa habang papalapit yung sinasabi nila na milling season ngayong Mayo hanggang Hunyo? Okay, yung for the last 3 years po, tumataas yung local production natin. Uy. Ito po binigyan effort ng Administrasyong Marcos na ma-revive po yung SRA research, mapa at saka yung extension services natin. Namimigay po tayo ng high-yielding varieties. Tinutulungan po natin yung magsasaka na ma-improve yung soil health. Tapos yung pangatlo po, binalik po natin yung harvest calendar po sa kung ano po siya dati when we were at our heydays no ng sugar industry, which yung harvest umuumpisa ng October. Okay. So meron tayong improvement in yield. Actually 2022 nasa 23 po, nasa 1.799 lang po tayo. And then yung 2024 natin, nasa 1.922 million metric tons. This year po, we were expecting a drop sana to 1.78 million kasi po ang sama ng El Nino. Pero malakas din po yung effort ng administrasyon na gawing stable yung farm gate price and na-encourage po yung farmers natin na yung mga namatay nilang sugarcane, tinanim nila ulit kahit mataas yung cost, at least makabawi lang po sila konti. At sa ngayon po, we're still harvesting pero lumampas na po tayo ng 1.9 million po. So hindi kailangan yung importasyon? Malalaman natin yan, sir. That's why sinabi namin ni DA Secretary na we will make the decision po sometime May or June. So nasa June 1 na po tayo ngayon. Right. Sinabi namin yon kasi po gusto talaga namin makita yung actual production po kung talagang kailangan o hindi. So sa ngayon po medyo too early to tell pa po. Ayun. Nabanggit nyo kanina, kailangan muna nating ma-assess kung sapat ba yan o hindi. Mayroon bang mga peste na naka-aapekto doon sa mga sugarcane plantation natin sa ngayon, admin? Okay. Yung hina-harvest po natin, ma'am, is okay na po siya. Di na po siya natamaan ng peste. Good. Yung natatamaan po ngayon, yung sugarcane natin for next season, actually, na-discover po yung peste na ito sometime late 2022 dito po sa area ng Pampanga and Tarlac. And then, ni-research po ng SRA, tulong po si UP Los Baños. Nagpatulong din po tayo sa mga dayuhan po. Kasi po itong peste na to hindi natin kilala, hindi na-identify. Yung nag-identify nito po, South Korea pa. Wow. And then we were able to contain it in Luzon. So wala siyang general effect. No? Yung problema lang po, recently, nakatawid po dumating ng Negros. Nako. So yung Negros po is where 65 to 68% of the sugar comes from. And sa ngayon po, nasa mga 190 hectares po yung affected nito. Naku, laki. Mga almost 120 farmers na po. And meron akong initial news na pinacheck po namin yung panay. Kasi po parang may nag-claim na andun na rin. So the only way na pwede itong tumawid po, kasi hindi naman siya lumilipad, hindi naman siya ganun ka-mobile, is kung may magdadala po ng sugarcane or planting materials or physical sugarcane across the sea po na galing Luzon, dalhin pa Negros or ganyan po. Mayroon nga ba, admin, na nagdala kaya nakatawid?
Most probably po, ito allegation lang na merong tumawid na mga planting materials po from Luzon to Negros. Mayroon na ba tayong nadiskubre kung paano ba Ginagawa. patayin yung mga peste na yan para hindi na siya kumalat pa ng husto? Yes po, ma'am. Pesticide lang naman po talaga. Spraying lang with pesticide. Mako-control naman siya. Yung medyo mahirap lang yung control recently sa Negros kasi po milling season. Pag milling season po kasi takbo-takbo yung sugarcane galing south of Negros papuntang north, galing north papuntang south. So may big chance po na transfer siya. Correct. And worst po yung planting materials po natin, yung cane points. Bumibili po kasi yung mga magsasaka natin ng cane points kahit saan-saan kung kukulang sila. So doon siya sumasama. Hopefully po mako-contain natin as milling season is coming to a close naman po in 1 or 2 weeks sa Negros. So mahihinto na po yung pagtawid-tawid ng leaves po. Yung leaves talaga yung tinitira niya. So hopefully makontrol po natin, ma'am. Tinutulungan nyo na rin ba sila, sir, para at least maibsan yung problema? Yes po, meron tayong assistance po sa pesticide. Yung mas malaki pong ginagawa natin aside from physically giving out the pesticide is educating po the farmers on biosecurity nila po. Paano nila i-secure yung farms nila. And kasi po, yung itsura ng sugarcane pag natamaan, parang nagda-dry. Tumutuyo. Yes, parang tumutuyo yung leaves. Right. So sa farmer po minsan, kahit po sa akin personally, pag nakita mo yun, ay baka kulang tubig, kulang fertilizer. So ngayon po tinuturuan natin na tingnan nyo talaga yung likuran ng dahon. Kasi po baka andun yung peste, then mas spray natin po. Yun. Kumbaga para sa ordinaryong halaman, admin, may aphids doon sa ilalim ng dahon. Yes, kagaya talaga po ng ganyan yung pag-atake niya. Ito naman po, hinihitit niya talaga yung juice ng leaf, no, so namamatay. Ang problema doon, yung excrement niya po naman parang susceptible sa fungus. So tatamaan niya din yung stalks instead of just the leaves. So yun. Alright. Pero overall, assessment ninyo, admin, sa supply ng asukal natin dito sa Pilipinas, sapat po ba? Yes po, ma'am. Yung supply po natin has been managed fairly well, no? The last 2 or 3 years. Yung coordination po ng Malacanang, ng Department of Agriculture through Secretary Chu Laurel and ng SRA po ay talagang mabilis and magaling. So far po, safe na safe yung stock levels natin. Makikita din natin ito sa retail prices. Yung retail prices po natin, yung raw, yung brown at saka washed po, bumaba. Yung refined po, stable siya for the almost 3 years na po na stable. Wala na yung 100 plus, no? Nakikita natin na sa 85 to 88 na lang siya sa markets po. Yeah. So, yung farm gate naman po, ito importante sa magsasaka. Stable naman po siya sa on a fairly high price, no, na sapat naman po yung kita ng farmers natin. That's good to know. At least kahit papano medyo nakakabawi-bawi sila ngayon. With Yes that, po, ma'am. so far wala tayong dapat ipag-alala sa supply ng asukal natin. Kaya yung mahiling magkape, may asukal pa rin kayo, wag lang marami at yung diabetes nyo. Oo, tumaas ang sugar. Ayan. Opo. With that, Admin Ascona, sir, salamat po sa Thank you, oras sir. po ninyo, ha? At wag po kayo madadala Salamat sa po susunod ulit. Yes po, ma'am. Yes po, sir. Mabuhay po kayong dalawa po. Thank you so much. Mga kapuso, nakausap po natin si Administrator Pablo Luis Ascona ng Sugar Regulatory Administration. Babalik po. Hilingan, walang pinoprotektahan.